Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome back po sa ating morning devotion sa araw na ito. Ang title po ng ating devotion ngayong umagang ito ay Stand Firm. Stand Firm. Ang ating talata po ay matatagpuan sa Psalm chapter 112 verses 1 to 10 at ito po ang sinasabi sa English Standard Version or ESV. Praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments. His offspring will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Light dawns in the darkness for the upright. He is gracious, merciful, and righteous. It is well with the man who deals generously and lends, who conducts his affairs with justice. For the righteous will never be moved, he will be remembered forever. He is not afraid of bad news, his heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steady, he will not be afraid until he looks in triumph on his adversaries. He has distributed freely, he has given to the poor, his righteousness endures forever, his horn is exalted in honor. The wicked man sees it and is angry. He gnashes his teeth and melts away. The desire of the wicked will perish. Now, Psalm 112 describes a person whose heart is firm in God. Now, Psalm 112, ang pinag-uusapan nito ay ano ba talaga yung meaning ng blessed? Ano nga ba talaga yung meaning ng pagkuha or pagtanggap ng blessing sa ating Panginoon. So again, hindi ito about sa perfect life, hindi ito about sa walang problema, It's all about having a heart that is firm in the Lord. Tayo ay pinagpapala, tayo ay isang taong pinagpala, hindi dahil wala tayong problema, hindi dahil perpekto ang ating buhay, kundi tayo ay pinagpala dahil firm, matibay ang ating paninindigan sa ating Panginoon. So ating tatandaan, paano nga ba natin tunay na matatawag ang ating sarili bilang pinagpala o pinagpapala ng ating Panginoon? Tandaan natin, sabi nga ng title natin, Stand Firm. So, firm, tandaan natin ang firm, 4 na letra. So, simulan natin. F, fear the Lord. Sabi nga, blessed is the man who fears the Lord. So, fear here means reverence. So, hindi ito takot kang mapagalitan, takot kang maparusahan, No, fear here means reverence. So, utmost respect, matinding respeto sa ating Panginoon. It means God has the highest authority in your life, So, who influences your decisions more, ano ba ang nangunguna sa mga decision mo? Ito ba yung emosyon mo, utak mo, sariling kagustuhan mo lang, o yung kagustuhan mo na sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon? So sabi nga, a blessed life starts when God is first. Nagsisimula ang isang buhay na pinagpala kung laging una ang Panginoon sa iyong buhay. I, integrity that endures. His righteousness endures forever. Success fades, popularity fades, but character lasts. Yung yaman, yung kasikatan, lahat yan lilipas. Pero yung mabuting character, yung kabutihang asal ng isang tao, ito ay nagtatagal. Are you building image or integrity? Ano bang inuuna mo? Inuuna mo ba? Kung ano yung dating mo sa ibang tao or inuuna mo yung katotohanan, yung pagiging totoo sa sarili mo at pagiging totoo sa ibang tao at lalong-lalo na pagiging totoo sa ating Panginoon. So what you practice in private shapes your future in public. So kung anong ginagawa natin ngayon sa ating pribadong buhay, yan din ang eventually lalabas sa public. So maganda na ngayon pa lang, sa pribado pa lang, mabuti na ang ating ginagawa. Para sa paglabas sa public, later on, mabuti pa rin ang ating ipapakita sa ibang tao at sa ating Panginoon. R, resilient in bad news. He is not afraid of bad news.
his heart is firm, trusting in the Lord. No, notice, no? It doesn't say walang bad news. No? Hindi sinabing, he will not receive bad news. Pero sinabi sa atin, sa ating Biblia, he is not afraid of bad news because his heart is firm, trusting in the Lord. It means, so hindi siya natitinag. Kahit may problema, kasakitan, no? Kalugmukan, kalungkutan, hindi siya natitinag dahil ang puso niya ay firm sa ating Panginoon. So, no, paano sa atin, no? Pag dumadating ba yung stress, no? Nagwawala tayo, di natin alam kung anong gagawin natin, or unat sa pool, no? Tayo ay nagsosurrender sa ating Panginoon. No? Sabi nga, stability comes from trust. No? Kung magulo ang ating buhay dahil sa mga problema, it means hindi matibay ang pundasyon natin sa ating buhay. And paano ba natin pagtitibayan ang ating pundasyon sa ating buhay? Of course, no? Jesus is our rock. He is our rock of ages. So, no, isurrender natin sa Panginoon. At, sabi nga, no, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, dapat we collaborate, no, with our God, to para ma-overcome natin lahat ng ating nararanasan ngayon. Lastly, no, M, merciful. He is gracious, merciful. He has given to the poor. A firm heart becomes a generous heart. Kung matibay ang ating puso, no, ito rin ay magiging isang pusong nagpapala sa ibang tao. So when you trust God, no, you don't live in fear of losing. You live in freedom to give. No, napakaganda. Ulitin natin. No, when you trust God, you don't live in fear of losing. You live in freedom to give. No? So, hindi tayo nabubuhay na pag nagbigay ba ako ng tithes ko, pag nagbigay ba ako sa mahirap, sa kamag-anak ko, sa nangangailangan, no, natatakot ako baka ako ay maubusan. No? Pero again, no, kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, we live, no, in freedom to give. Nabubuhay tayo na kaya nating magbigay ng magbigay sa ating Diyos at magbigay ng magbigay sa ibang tao, sa ating kapwa, dahil alam natin na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, na tayo ay pagpapalain ng Panginoon, hindi dahil tayo ay nagpapala sa ibang tao, pero dahil yun ang kanyang katauhan. Isang Diyos na mapagbigay, isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na mapagpala. So again, no, blessed people don't hoard, they help. Kung tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon, atin itong patuloy, no, na ibahagi rin sa mga taong mas higit na nangangailangan ng pagpapala ng ating Panginoon. No, as we end, mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya, the world defines blessing as comfort. No, pero Psalm 112 verses 1 to 10 defines blessing as steadfast trust in God. No, hindi lang yan porket komportable ka, porket mayaman ka, porket ang dami mong nakukuhang material na gamit, ikaw ay pinagpala na. Higit na pinagpala ang taong may matibay na paninindigan at pagtitiwala sa ating Panginoon. So ating tandaan, no, firm. No, firm. Let us remember firm. Fear the Lord. Have integrity that endures. Be resilient in bad news. And be merciful. Firm. So ating challenge, no, i-apply po natin, no, yung standing firm. So let us fear God in one decision. Let us choose integrity over image. Let us respond to stress with prayer. And let us show mercy to everyone na ating nakakasalimuha. So, those are challenges, no, na aking mabibigay. Baka meron kayong sarili na pwede nyo rin gawin, no, for this day or for this week, para mas lalo tayong mas tumibay ang ating paninindigan at pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi dito, don't just pray for a better life, but pray for a stronger heart. No, and as we end in prayer, no, magdasal tayo, hindi para bumuti lang, no, ang ating buhay, although that's good, no, but let us more so, no, pray for a stronger heart.
mas matibay at mas malakas na puso. Lord, thank you that through blessing is not about having an easy life, but about having a firm heart in you. Teach us to fear you, to trust you, and to live with integrity. When bad news comes, steady our hearts, make us generous, gracious, and unshaken. Build in us a faith that stands firm. In the mighty name of Jesus, Amen.